Hello mga baby! So panibagong araw, panibagong buhay, panibagong kwento na naman ni Mama B. So ngayon nga, ito si aming baby Sain Sain, nakikita nyo naman. So for today's video, makikita nyo na gumagawa sila dyan ng mga kahoy. Ano nga ba yung kahoy na yan? Para saan nga ba yan? So alam nyo naman na naglipat na kami dito sa aming bagong mini mansion. So ayan, makikita mo nga dyan na wala pang mga pinto ang aming mga kwarto. So, ayan, naisipan namin na magpagawa na lang ng pinto kasi nung nag-canvas kami ng pinto, grabe, sobrang mahal. Sa isang pinto pa lamang ay gagastos ka na ng 6,000 pataas. Meron namang mura na nagkakahalagang 4,000 plus. Pero grabe pa rin, hindi na-afford ng budget namin kasi ang hirap talaga kapag bagong lipat ka. Napakadami mong kailangang ibili, kailangan ipundar o kailangan gamit na mahalaga para sa inyong tahanan. So ayun nga, sa mga kahoy na yan, umabot ang aming gastos ng hindi naman kumulang 5,000 lang. Pero isipin mo naman, sa ganong halaga, meron na kaming screen door at 2 pinto para sa kwarto namin. So ayan, bumili nga kami ng marine plywood ang ginamit niya. Siya nga pa pala ang aming tagagawa ng pinto. Siya rin ang gumawa ng aming bahay. Siyempre, kung sino yung gumawa ng bahay, siya na rin magandang gumawa ng pinto kasi alam niya ang mga sukat ng bawat pinto namin. So ayun nga, sinimulan niya na at tinikita niya na ng stick walang bawat kanto-kanto ng mga kahoy na ginamit niya. Ang tawag nga pala sa kahoy na yan ay good lumber. 2x3 ang sukat na ginamit at meron namang iba na ginamitan din ng 2x2. Sabi kasi namin, kung gagastos kami ng 4,000 isang pinto sa pinakamura, hindi naman nagkakalayo yung gawa niya sa quality ng bibili namin tipo 4,000. Kaya naman, mas kinuha namin na kunin na lang siya ulit para gawin ng pinto. Ayan, natapos na nga ang pinto. Sobra-sobra, diba? Grabe, ang ganda at ang linis talaga ng pagkakagawa sapagkat talagang expertise niya ang paggagawa ng woodworks. Ayan. So, ito naman ang para sa screen door namin. Nire-ready na rin niya. So, matapos nga ng lahat ng yan, titignan niya ang mga gamit niya kung meron pa ba siyang kakailanganin para sa aming mga pinto. Kasi 'di ba pag ang pinto kailangan ng doorknob. Pero ayan na nga, hindi na namin nilagyan ng doorknob sapagkat yung doorknob nga medyo may kamahalan. So kung bibili kami ng mura is pangit din naman ang kakalabasan at hindi rin maganda, hindi rin siya tatagal. So naisipan namin na lagyan na lamang ng handle at ito na ang aming screen door. 'Di ba napakaganda? Talagang sulit na sulit ang pagkakagawa niya. Sa 4,000 something na pera namin, meron na kaming 2 screen door at 2 pinto ng aming mga kwarto. Ayan nga yung para sa likod naming screen door at nandun naman ito sa harap ang aming screen door sa harap. So yan, sobrang dami kasing insekto sapagkat alam nyo naman sa mga probinsya, pag malapit sa palayan, hindi mawawala talagang maraming insekto. At isa pa rin sa dahilan kung ba't nagpalagay kami ng screen door is para mabubuksan namin ang main door namin at ang back door namin. At para hindi rin makawala itong maliit na to kasi ang hilig tumakas yan ang hilig gumala-gala, kaya naman kahit na makatulog kami, alam naming may screen door, hindi siya basta-basta makakalabas. Sobrang nagpapasalamat nga ako sa May Kapal sapagkat ngayon kami na ang nagpaplano ng sariling mga design o mga DIY na kailangan namin sa aming bahay. Noon kasi pinapanood ko lamang yan o kaya naman kami mismo ang nagre-repair sa mga nirerentahan naming bahay o kaya naman sa bahay ng aking biyanan o aking mismong nanay. Pero ngayon talaga namang sariling amin na itong matatawag. Kaya napakasaya at napakabait talaga ng buong May Kapal sapagkat hindi niya kami pinabayaan. Salamat po sa lahat ng nanonood ng patuloy na sumusuporta sa amin. Sa susunod na video po ulit.